Nakakakilabot po ang nangyayari ngayon sa China, mga kaistorya, hindi lang alam ng mundo. Ang sabi po sa balita ng isang mainstream, bigla umanong dumagsa ang mga taong namamatay sa China, bata at matanda. Nagkakaubusan na umano ng kabaong, punuan ang mga ospital, at dagsa umano ang mga dumarating na mga labi ng tao sa mga crematoriums. At bigla umanong lumilitaw ang mga nicho sa mga mountain villages. Nako, mga kaistorya. Ito pa ang nakakalungkot sa balita na yan. Ang sabi po ay kinukontrol umano ng gobyerno ng China ang mga media at ang mga mamamayan para waga maga salita. Ay siguro ayaw po nilang lumabas, mga kaistorya, ang impormasyon. Ang kaso, may mga naglilik na mga impormasyon kagaya nitong balita na ibabahagi ko po sa inyo ngayon, mga kaistorya. Pakishare po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Literal po ito, mga kaistorya, na ito po ay mainstream. Yan po ay si NTD Television. Mainstream po yan para sa hindi nakakakilala po dyan. Ito po yan, mga kaistorya. Sabi niya, sudden death surge in China. Biglaan, biglang pagdami ng mga namamatay sa China. Surge nga, mga kaistorya. Ito po yan Si NTD po, ang ibig sabihin ay New Tang Dynasty. Yan po ay isang multilingual American television broadcaster na nakabase po, mga kaistorya, sa New York City. Ito po yung kanilang online news article. Ang sabi po dito, China's crematoriums at full capacity. Punuan yung mga crematoriums. Bigla ang paglitaw ng mga libingan sa mga mountain villages. Ito po ay March 5, 2025. Ang balita na ito, kahapon lamang po ito ibinalita ni NTD. Ang sabi po dito, a new wave of outbreaks. Ibig sabihin malala. Malakihan ito. Maramihang pagkamatay ito. Has overwhelmed, tingnan ninyo yung mga terminong ginagamit, China's healthcare and funeral systems. The Epoch Times and Teddy's sister media has learned that hospitals and crematoriums in several regions, maraming rehiyon ng China ang binabanggit have been operating at full capacity amid a surge in sudden deaths since mid-February. Kalahatian pa pala ng nakaraang buwan nangyayari na, mga kaistorya, hanggang ngayon. Punuan ang mga ospital, full capacity na nga daw yung operation nila dahil sa pagdagsa ng mga biglaang namamatay na tao. In Hebei, a province in northern China, coffins have sold out and prices have surged. Nagkakaubusan ng kabaong. Natural, pag nagkakaubusan, mayroong tinatawag kasi ng law of supply and demand. Kasama yan kasi produkto yan Kapag nagkakaubusan, marami ang nangangailangan ng ataol, tataas ang presyo niyan. Meanwhile, in rural areas of eastern China's Anhui and northwestern China's Shaanxi, new graves are emerging in mountain villages, some of which have almost become ghost towns. Naku, nagiging ghost towns na yung ilan Yung mga mountain villages, yan po yung mga lugar na tinitirhan ng mga tao sa mga bulubundukin. Mismong sa kanilang tirahan, kung di ako nagkakamali, sa kanilang mismong villages ay lumilitaw ang mga nicho. Maraming ang namamatay kung ganon. Mr. Hua, a villager from Tangshan, Hebei, said hospitals are overcrowded. Punuan ang mga ospital. Comparing them to bustling marketplaces. Para na ikang palengke. Kaso, mga kaistorya, ang mga naandoon marami, labi ng tao. While crematoriums struggle to handle the influx of bodies, sumusugod Yung labi ng mga tao sinusugod doon.
Nahihirapan yung mga crematoriums kasi punuan dagsa He said, many people in his hometown have passed away and securing a cremation now requires connections. Naku, ito pa, nakakalungkot ito Sabi ni Mr. Wa, mga kaistorya, na nakatira sa Tangshan, Hebei, doon sa lugar nila ay marami na ang namatay. At kinakailangan na yung cremation. Kaya lang, bago ka makapagpa-cremate, ay kinakailangan ng connections. Ibig sabihin ay kinakailangan yung badge ba? Yung may connection ka sa taas. Naku, it feels like the end of the world para ikang katapusan na ng mundo. Katapusan na kaya ng China? Ano sa palagay niyo? He said, noting that deceased include both elderly and young people, bata at matanda na mamatay. Ito ang nakakabahala dito. The government controls the media and doesn't let people talk about it. Ayan na nga. Yung mga pro-China dyan. Ganito ba yung sistemang gusto nilang ipasok sa Pilipinas? Alam nyo mga kaistorya, kailan lang ako, may mga bashers pa nga lumitaw sa comment section Fake news daw. Yung ginawan ko ng content mga kaistorya. Sabi dito sa balitang ito, karaniwan lang daw itong flu. O sige, cold, tapos ubo, o kaya flu. O sige, trangkaso. Bakit na mga nangamamatay? At bakit dagsa? Bata, matanda. Ako nung bata pa ako, maraming beses akong tinamaan ng ubo at sipon. At trangkaso. Kung namamatay, hindi karaniwang trangkaso yan. Dagsa nga ang namamatay May natuklasan sa China. Ewan ko kung, hindi ako sigurado kung ito'y may kaugnayan. Pero ewan ko kung ano sa palagay ninyo mga kaistorya Kasi related po Ginawan ko ito ng content Natuklasan ng mga eksperto sa China, ang isang uri ng mas matapang na virus na kahalintulad po ng COVID-19. Binansagan pa nga nila yung scientist na nakatuklas nito na Batwoman Kasi galing na naman ito mga kaisto. Kung hindi ako nagkakamali sa paniki o sa unggoy. Ito, yung tinatawag na SARS-CoV-2 virus, mas matindi daw po mas mabagsik umano yan sa COVID-19. Oo, mga kaistorya. Ito pa yung related dyan palakihin ko nga. New coronavirus with potential to cause pandemic discovered in China. Bago. Coronavirus o same. Di ba yung COVID-19 coronavirus din yun? Pero ito mas mabagsik at posible itong magdulot na naman ng pandemya. Another coronavirus feared to be powerful enough to spread through humans has been discovered in China. In since eerily reminiscent of the beginning of COVID, researchers at the infamous Wuhan Institute of Virology detected the new strain living within bats galing sa paniki na naman. Ito po yun mga kaistorya yung virus na yan. Kawawa ang mga tao. Wag naman, mag-ingat naman sana ang mga Pilipino, Mga kaistorya, ayan, yung binabanggit ko sa inyo, si virologist Zheng Li, known as Batwoman, siya yung nakadiscover po niyan, mga kaistorya. At ito pa ginawan ko rin ito ng dedicated content, itong super bug na ito. Lumitaw din po ito sa China. Ano ba yung super bug na yan, Juan Historiador? Isa po yung klase ng bakterya na hindi po tinatalaban ng anumang klaseng antibiotic. Bakterya na immune sa antibiotic. At warning ng mga doktor, kapag ito ay tumama sa tao, napakahirap nitong gamutin. Na-research ko din po mga kaistorya, ginawan ko rin ng content na sa China, sa kanilang mga farms, para mabilis lumaki yung kanila pong mga inaalagaang hayop ay ginagamitan nila ng isang klase ng chemical. Consequently mga kaistorya, nag-produce yun ng isang klase ng bakterya na hindi rin tinatalaban ng antibiotic. Napapaisip ako,
Yun kaya ay yung tinatawag na superbug. Yun na kaya yun, mga kaistorya. A new gene that makes bacteria highly resistant to a last resort class of antibiotics. Kahit yung pinakamatapang ng pang-antibiotic, hindi tumatalab dito sa bacteria na ito has been identified in China. Sa China na tuklasan. And doctors are warning of global implications. Posibleng kumalat ito sa mundo. These genes could result in infections that are very difficult to treat in humans. Gaya ng sinabi ko sa inyo, mga kaistorya. Naku, anong nangyayari sa China? Di ba mga related? Kagaya dito sa binabalita na ito ni NTD. Hillside graves in rural Ankang. A local villager from Shijiazhuang, Hebei, reported that the increasing number of deaths in the area has caused a shortage of coffins and a spike in prices. Nagkakaubusan na ng kabaong, nagkakaubusan na po ng ataol. Ang resulta, nagtaasa na ang presyo ng mga ataol. Gaano kamahal? Juan Historiador binanggit dito He described the price hike. A coffin that used to cost around 4,000 yuan or $550 is now priced at 12,000 yuan or $1,653. Yung presyo ng isang kabaong, mga kaistorya, dahil nga nagkakaubusan na sa China, kung i-convert mo yan sa Philippine peso base sa palitan ng dolyar kontra peso na nasa 57.49, kung hindi ako nagkakamali, as of today, ang halaga po niyan, humigit kumulang ay nasa 95,000 pesos. Makakayanan ba yung bumili ng isang mahirap na Chinese? Mga kaistorya. Grabe, no? Ibang klase ang nangyayari sa China, mga kaistorya. Bago po tayo magpatuloy, mga kaistorya, patalastas lamang po muna para po sa mga naghahanap po ng mga dekalidad na hollow blocks malapit po dyan sa Butulan, sa Kabanggan at sa Iba, Zambales, ay dito na po kayo sa 7 Brillantes bumili. Matibay at mura, promise, mura po talaga kumpara sa iba at bibigyan pa nila kayo ng mas murang presyo kapag sinabi ninyo na kayo ay nirefer ni Juan Historiador. I-screenshot na lamang po ninyo ang kanilang contact number at tawagan po ninyo, mga kaistorya. Ang kanilang lokasyon po ay along Paitan Road. Yung papunta po ng Kamara or Taugtog. Malapit lamang po yan, mga kaistorya, sa triangle intersection bago makarating sa Butulan proper. Wag lamang po ninyong ipagkamali dahil dalawa po ang hollow blockan na andyan kung hindi ako nagkakamali. Pero syempre, kapag pumunta kayo dyan ay malinaw naman, may signage na nakalagay 7 Brillantes. Okay, tuloy po tayo sa atin pong talakayan. Marami pa tayong matutuklasan at malalaman dito, mga kaistorya, sa ibinabahagi ko sa inyong ito na balita. Mr. Yao, a resident of Sijuang, said that the symptoms are quite serious. Hindi biro yung sintoma And some of his acquaintances have recently passed away. Yung mga kaibigan niya, yung mga kasama niya, namatay na. He noted that the streets are now empty and quiet. Wala nang naglalakad-lakad sa kalsada. Tahimik na. There are not many people in the countryside. There are not many people in the city. Kunti na lang ika Sa labas man ng lungsod o mismong sa lungsod, kunti na lang ang tao. It feels like there are definitely fewer people. Kumunti ang tao. Wala na ikang traffic jams. Pag nagmamaneho ka, matindi nga ang impact nung dagsa ng pagkamatay sa China. Mr. Zhang, a local villager from Ankang City in Shaanxi Province, described a rise in respiratory illnesses. Sa respiratory illness, mga kaistorya, particularly among children, and an increase in deaths among the elderly. Zhang said many children have been experiencing persistent coughs. Naku, baka ito na yung may kasama pang severe diarrhea Naku. Hindi ba't, mga kaistorya, ang COVID-19, mga kaistorya, at yung bagong tuklas na virus na mas mabagsik na uri po ng coronavirus, hindi ba't ang target niyan ay respiratory? Respiratory illnesses yun, mga kaistorya. At
kung diarrhea, ewan ko kung ang virus ay magdudulot ng diarrhea. Pero usually, mga kaistorya, bacteria ang nagdudulot niyan. Hindi kaya may kinalaman itong binanggit dito na superbug. Ano po sa palagay ninyo, mga kasi hindi ko naman sinasabing ito'y ganun talaga, ano ho. Ang napapansin ko lang kasi, mga related po ang mga balita na ito sa isa't isa. With symptoms proving resistant to treatment. Naku, ano yun? Ibig sabihin nun, hindi rin tinatalaban ng bakterya. Ay hindi ba't itong superbug ay hindi tinatalaban ng bakterya? Ano po sa palagay ninyo, mga kaistorya? Ako'y napapaisip lang ha. The cough, ubo, last a long time. Nagtatagal matagal. And neither medication nor injection seems to help. Naku, hindi tinatalaban ng kahit anong medication, gamutan, kahit injection, hindi tinatalaban. Wala. Doctors, he noted typically diagnosed cases as severe colds without testing for specific viruses. Naku, kung simpleng ubot sipon lang yan, kahit pa sabihin mong malala na trangkaso na nga, bata pa ako. Iba to. Pasensya po sa pronunciation, kung Pilipit po talaga ang dila, kung Tagalog man yan, o English, kung Bicol yan, magtatabla-tabla tayo. Hospital. Visits often result in routine X-ray and common cold treatments, with some patients receiving anti-inflammatory medication. According to Zhang, many people in his area have suffered repeated infections. Paulit-ulit pabalik-balik with some cases developing into serious illness and in several instances death. Mas matindi, no? Marami ang namamatay talaga. Tingnan ninyo. He observed that sudden fatalities, ibig sabihin, biglaan nga yung mga pagkamatay, have been particularly common among older adults who are in their 60s and 70s. Baka mga comorbidities pa ito. Ay di ba't ang target ng COVID noon ay yung mga comorbidities, karaniwan, tapos mga bata. He added that other people developed severe colds with chills and fever but were not taken to hospitals for testing, especially during Chinese New Year holiday. Naku! Ay kung dalhin man tapos punuan, ni paano? Between the 26th day of the last lunar month and the 10th day of the new year, 11 elderly people in our area passed away. Ba, yung sabay-sabay lang, no? O halos magkakasabay na pagkamatay, palagay ko ng 5 tao, mababahala ng tao. Lalo na ito, 11. Naku, Zhang said, while adding, hindi lang po 11 ha, ang namatay. Nag-explain lang dito, itong si Mr. Zhang. Kasi kung ang babasihan mo, dagsa nga yung sa mga crematorium, mga labi yun, mga bangka yun. Bigla ang lumilitaw sa mga mountain villages yung mga nicho, mga libingan. Punuan pa ang mga ospital. Zhang said, while adding that the increase in deaths has left visible marks on the rural landscape. Kaya pala ang sabi, wala nang traffic jams. Wala nang traffic jams sa kalsada. Bakit? Baka mga matay na. Yung mga nagmamaniho. No? Wala na ikang mga tahimik ng kalsada, wala na halos naglalakad. He also observed new graves appearing across farmlands and mountain valleys. Pati po sa mga sakahan, may mga lumilitaw na mga libingan. Pati sa mga bulubundukin. Unlike urban residents who are more likely to be cremated, rural villages tend to follow traditional burial customs. So, sige, ililibing. Kaya pala bigla ang naglumilitaw ang mga nicho, mga libingan. Ang mahirap pa dyan, mga kaistorya, paano naman kakayanin nung mga kamag-anak nung namatay kung mahirap lang? Kung ang halaga ng ataol nasa 90 to 95,000 pesos, kung i-convert na sa pera po natin, now, there are graves everywhere. Naku! Kahit saan may mga libingan na may mga nicho na He said, describing fresh burial sites scattered throughout fields in hillsides. Naku, kita ninyo. Pati po mga mga sakahan, pinaglilibingan na. Marami nga ang namamatay sa China. Coffin factories rise, official burial rules east. Naku. Marami na ang gumagawa, no? Chen, a worker at a coffin factory in Zhejiang province, said
The local epidemic na has led to a rise in sudden deaths among younger people. Many of my classmates in their 40s have passed away. 40 years old, nasa middle age. Mga malalakas to kung tutusin kasi middle age namamatay din po. Marami sa mga kaklase ni Chen, mga nangamatay na. Edad 40. Chen added, while other businesses are cutting jobs, we're working overtime and hiring. In the past 2 years, 7 or 8 new coffin factories have opened here. We ship coffins nationwide, but now we're running low on wood. Nagkakaubusan na nga Pati yung material sa paggawa ng ataul, nagkakaubusan na rin. Li, a resident of Jumedian in Henan province, said that since the Chinese New Year, dozens of people within his social circle, including relatives, clients, and colleagues, have died. Ito naman si Li, mga kaistorya. Marami sa kanyang mga kamag-anak, mga kliyente niya, mga katrabaho niya, namatay na. In response to the rising death toll, crematoriums in several regions have reportedly added furnaces, nagdagdag na ng mga pugon, yung pansunog po ng labi ng tao. Meanwhile, local officials in Henan and other populous provinces, including Anhui and Jiangxi, have eased enforcement of cremation policies, allowing more traditional burials in rural areas. Kaya pala. Previously, authorities strictly required cremation. Mahigpit talaga kahit naman dito sa Pilipinas pero niluwagan daw po yung policy sa China. Dagsa ang mga nagpapakremate mga kaistorya 41-year-old Wu Yuyan, Deputy Director of China New Weekly, died on February. Kilalang tao, tudas din. Nasa middle age. Artista, Actor Gao Liang passed away on February 11 at 50. Xi Xiaojun, a lecturer at China. Professional po ito, baka professor ito. Zhejiang University, died on February 8 at 32. Bata pa, 32 years old. Yi, singer naman po ito. Yi, singer Mi Wan Hong, died on January 31 at 38. Bata pa, 38 years old. Aktor na naman, artista, Liang Yucheng, died suddenly on January 30 at 27 years old. Mga kilalang tao. While crosstalk comedy performer Xu Xiaocheng passed away on January 16 at 36. Komedyante. Tudas, mga kilalang tao. Patay. Many parents have also shared on social media that their young children died after contracting the flu. Palagay ko, virus na ito Ang hinala ko dito, mga kaistorya, ito na po yan Yung bagong klase po ng coronavirus, mas babagsik na virus ng COVID-19. Palagay ko yan na yan, mga kaistorya. Kung hindi ako, palagay ko lang naman hindi ko sinasabing kumpirmado. Palagay ko lang po, mga kaistorya. Kayo, ano po ang masasabi ninyo, mga kaistorya, sa report po na ito ni NTD? Comment po kayo dyan sa comment section, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya ngayon. Pakishare po at pakilike. Sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Shout out po sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa patuloy walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod at sa lagi po ninyong pag-antabay, pakikinig, panonood, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Nagpapasalamat po tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.